Isang pinagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. At ating kong tatalakayin ngayon ay buhay Kristiyano, masayang tunay at matagumpay. Amen. Sapagkat bilang mga Kristiyano kapatid ay kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, ay ng Diyos na tayo ay malungkot. Amen. Habang tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito o nabubuhay tayo sa pananampalataya. Ano po ba yung mga paraan upang malakaran natin ang salitang masayang Kristiyano at matagumpay? Amen. Sapagkat tayo mga Kristiyano ay nabubuhay para kay Kristo o mananampalataya ni Kristo. Kaya tinatawag tayong mga Kristiyano. Amen. Una mga kapatid, sabi rito ay mag-ibigan tayo. Amen. Sabi niya sa John 1:4 Verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. 10. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen. Kaya napakahalaga kapatid na malaman natin bilang tayo ay mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo na tayo ay maging masaya sapagkat tayo ay pinatawad ng ating mga kasalanan. Amen. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Sapagkat ang pag-ibig kapatid ay ito ay ginamit ng Diyos upang tayo ay patawarin. Amen. Dahil mga kapatid, yung kanyang poot, amen, supposed to be na tayo ay kanyang parusahan, amen, katulad ng Sodoma at Gomora na umabot ng suktulan ng langit ang kanilang kasamaan. Amen. Pero dahil yung poot ng Diyos, ito ay ginamitan niya kapatid ng pag-ibig. Kaya hindi tinuturo sa atin ngayon gabi mga kapatid. Sapagkat yung pag-ibig na yon, sabi niya doon sa aklat ng John 3:16 na sapagkat gayon na lamang, amen, ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Amen. Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya pinapaalam sa atin na tayo maging masayang Kristiyano. Amen. At matagumpay. Amen. Sabi rito ay dating po ay napalitan, amen, ng pag-ibig. Kaya sabi ng Diyos, tayo ay mag-ibigan, amen, magmahalan. Katulad ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kailangan natin maging masaya. Amen. At nalaman na mayroong umibig sa atin, amen, na umibig sa atin, amen. Walang ibang umibig sa atin kapatid, kundi ang Panginoon. Siya lang, amen, ang umibig sa atin ng tapat. Amen. Ano ba yung ibig sabihin ng pag-ibig kapatid? Yung pagmamahal. Amen. Siyempre yung tinuturo sa atin, yung pagmamahal, ito ay katulad na sawa natin, tinutulungan natin sa loob ng bahay. Kung mayroong mga anak natin, nilulutuan natin ang masarap na ulam, pinagkahanta natin, pinagtitimpla natin. At ganoon din kapatid, sa paglilingkod natin dito. Amen. Ang pag-ibig, ang pagmamahal sa kapwa, ito ay kung meron tayong pagkakataon, amen, na mag-donate,
Amen. Ng mga kagamitan sa loob ng church, pag-ibig yun. Amen. Kung meron tayong kakayahan na tulungan ang ating nangangaral sa atin ng salita ng Diyos, ang ating pastor, pastora, ito ay kailangan natin tulungan. Kung meron tayong pagkakataon, kung meron tayong sobrang mga tawag dito, mga bigas, sobra-sobra, yung mga ulam natin, pwede natin itong padalhan ng pagkain. Ito ay pagtulong, mga kapatid, sa kapwa. Amen. Ito ay tinatawag na pag-ibig. Ito ay ginagamitan ng puso at hindi ng isip. Kasi pag once na ginagamit mo yung isip mo, nakatabunan yung puso mo na mapagmahal. Amen. Ngunit kapag ang puso natin ay ginagamit natin sa bawat araw nating pamumuhay, naging masaya tayo. Ibig sabihin, kapag ang puso natin ay ginagamit natin, mga kapatid, napapawi yung tinatawag na pagkaingit, napapawi yung pagmamayabang, napapawi yung kawalan ng respeto sa kapwa, napapawi yung mga pagiging ambog, pagiging makasarili sa buhay. Amen. Kaya kailangan natin exercise, amen, ang ating sarili na sabi nga ay magmahalan tayo. Sapagkat ang buod ng Bible ay walang iba ang tinuturo sa ating kapatid, kundi ang pag-ibig. Amen. Sapagkat ang isang tao na walang pag-ibig sa isang kapwa, mga kapatid, nagiging malungkot ito. Amen. Ngunit ayaw ng Diyos na tayo malungkot. Winakasanan ng Diyos ang kapatid, ang kalungkutan. Amen. Sapagkat tayo mga Kristiyano, mga kapatid, ay tayo yung mga tayo yung mga nakikipaglaban sa mga kasama sa mundo. Tayo ay sinasanay ng Diyos upang gumawa, amen, ng mabuti. Ito ay tinatawag na mga Kristiyano. Amen. Sabi rito ay, halimbawa, kapatid, may nagtanong, no, na mga kapatiran o sino mga hindi mananampalataya. Kapag tayo ay tinatanong sa mga pagsubok, kailangan ba maging masaya? Amen. Pag ikaw ay nakakaranas ng pagsubok. Amen. Sabi niya rito, sa Santiago 1 verse 2, mga kapatid, magalak kayo. Amen. Sabi rito, ibig sabihin magalak, magsaya kayo, maging masayahan kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na maging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong maging magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Pinapaalala sa ating kapatid ni Apostol Santiago na kapag kailangan mo maging magalak, kailangan mo maging magsaya kapag ikaw ay nakakaranas ng pagsubok. Sapagkat dito natin sinusubok ang ating pananampalataya. Amen. Dito tayo sinusubok ng Diyos. Dito natin sinusubok kung gaano kalalim na o gaano katibay. Amen. Ang ating pananampalataya. Kaya sabi niya rito sa 4, dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Amen? Sa pangalawa, panalangin. Amen. At pasasalamat. Bilang ikaw ay matagumpay at masayang Kristiyano, kailangan sa lahat ng pagkakataon, kailangan mong manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat itong panalangin na ito, kapatid, ay sa bawat araw nating pananalangin, dito tayo humihingi ng tawad sa Diyos. Sapagkat may time na hindi natin sinasadya na tayo ay nagkakasala sa Panginoon. Nung bata ako, kapatid, sabi ng aking mga magulang, sabi niya, anak, sabi sa akin, kahit pagod ka na, huwag mo kalimutang manalangin sa itaas. Amen. Sabi niya rito, sa Pilipos, chapter 4, verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, sabi niya, magalak, magsaya kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit sa anumang bagay.
Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Minsan kapatid, ang isang Kristiyano tulad ko, ako ay nag-struggle minsan sa buhay. Kasi minsan tumatawag sa akin yung mga magulang ko. Sabi sa akin, anak, kapaalam ko lang sa iyo na ako ay maoperahan. Amen. Sapagkat meron akong ang tawag dito, cyst, parang bukol sa loob ng aking katawan. Sabi ko naman, sige na, sige inay, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Sabi ko sa kanya. At sabi niya nga ay Monday, ay maoperahan nga siya at malaking pera yung kailangan. Pero nung time na yun, sabi ko, merong Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sabi niya rito, at ang kapayapaan ng pag-iisip, amen, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao, ang siyang mag-ingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pag-iipag-isa kay Kristo Jesus. Ang ginawa ko mga kapatid ay nanalangin ako sa Panginoon at humingi ako ng tawad sa Panginoon. At lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon sa butuin sa bawat araw. Pinalangin ko yung aking nanay. Ayun nga kapatid ay nandun yung hindi may paliwanag. Sabi sa akin ng nanay ko, hindi na daw siya naoperahan mga kapatid. Sabi ng doktor, napuspon pa yung opera Lunes. Pero Martes na maoperahan. Ngunit sabi ng nanay ko, nasa bahay na ako na, huwag mo nang alahanin. Okay na ako. Amen. Pero kabuti ang Panginoon. Kung ang Diyos natin, na dating sinasamba kapatid ay tunay na Diyos. Doon mo ma-realize, doon mo maunawaan kung gaano kabuti ang tunay natin Diyos. Amen. Sapagkat mahalaga na ang Diyos natin, walang iba kundi ang Diyos ng kabanalan. Diyos na matuwid. Diyos ng kaparaan. Amen. Pangatlo kapatid ay upang tayo ay maging matagumpay, lagi natin basahin ang aklat ng Bible kapatid. Amen. Sapagkat dito, tayo ay tinuturuan ng Diyos kung paano tayo magtagumpay bilang mananampalataya ng Kristo. Dito, pinapahayag sa atin ng Diyos ang kanyang mga plano sa buhay natin upang tayo magtagumpay. Amen. Sabi niya dito sa Jose 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasal doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Napakahalaga kapatid kung bakit ang kanyang salita ay kailangan natin basahin. Sapagkat dito natin nalalaman kung paano tayo nagiging masaya, nagiging matagumpay. Amen. At dito natin nakakausap ang Diyos. At dito natin nararamdaman ang kanyang pag-ibig at presensya ng ating Panginoon. Amen. At pangapat kapatid, upang tayo ay magiging masaya at matagumpay na Kristiyano, lagi natin awitan ang Panginoon. Amen. Sa lahat ng pagkakataon, awitan natin ang Panginoon. Kung hindi ka marunong umawit, makinig ka ng awiting makalangit. Amen. At doon, pinali tayo ng Diyos. At doon, malulugod sa atin ang Diyos. Amen. Mga kapatid, kung tayo, halimbawa ay marunong tayo umawit, gamitin natin ito habang tayo ay binigyan ng pagkakataon na umawit sa loob ng church. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating leader na tayo ay umawit, awitan ng Panginoon. Tayo ay binigyan ng kakayahan na tumugtog
Yung mga gitara, binibigyan tayo ng karunungan. Gumamit ng mga iba't ibang instrument tulad ng mga piano, drums. Gawin natin ito para sa kalakaluwalhati ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat ang tunay, kapatid, tagumpay at kasiyahan ay sa ating Panginoon sa Kristo lamang matagpuan. Amen. So, ulitin natin kapatid, ano po yung mga proseso upang tayo ay isang Kristiyanong masaya at matagumpay. Una, sabi niya rito, mag-ibigan tayo. Amen. Mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, ang bawat umiibig sa Kanya kay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niyo sa mundo ang Kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niyo. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang Kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen. At pangalawa, panalangin at pasasalamat. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutiang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hilin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Pangatlo, pagbabasa ng Bible. Huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagpulay-pulayan mo yun, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasadyoon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Pangapat, lagi natin awitan ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Sabi niya rito, awitan natin ang Diyos, purihin ang Kanyang ngalan, maghanda ng isang landas upang Kanyang maraanan. Ang pangalan niyang Yahweh, magalak na papurihan. Amen. Dito po, tatapos ang ating share ng salita ng Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat sa kabutihan mo na patuloy mo pinaparanas sa amin. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat po doon sa pag-ibig mo na ipinagkaloob mo sa amin, sa habag mo, sa iyong magandang loob o Lord sa amin. Salamat po Lord sa patuloy na kalakasan, spiritual, kalakasan physical na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po Lord sa patuloy na kabutihan mo sa amin. At nawa Lord ay ang iyong salita na aming narinig ngayong gabi ay ito ay babaunin namin o Lord at lumago sa aming puso at isipan. Salamat po Lord sa iyong mga salita na aming narinig. Salamat po Lord sa pag-ibig mo, sapagkat ang pag-ibig mo Lord ang lagi namin. Salamat po Lord sa patuloy mo na pinaparanas na kabutihan sa amin. Salamat po Lord at patuloy mo rin ingatan ang mga narito. Ingatan mo si Brother Tony, si Brother Nel, si Pastor Aan, si Brother Gerald at si Pastor Shigi. Bigyan mo kami Lord ng kalakasang spiritual at kalakasang physical. Bigyan mo kami Lord ng katatagan na maging matibay pa sa aming pananampalataya. Salamat po Lord sa kalakasan na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. At yun din, O Lord, sa aming mga pamilya na wala rito, O Lord, pagkaloob mo sa kanila, Lord, ng pasensya na nawa ay makilala ka ng lupusan. Salamat, O Lord,